Ang mga kapuso nating artista, inside and out ang ganda. Dahil sa nais nilang madagdagan ang mabubuting balita, meron silang hinandang mga panata. Sa isang simpleng Panata, meron kang magagawa. Sa pagkinang na isang bituin, hindi ito masusukat kung gaano siya katingkad o kung gaano siya kasikat, kundi kung ano ang magagawa niyang pagtulong sa kapwa na nagmumula sa isang simpleng panata. Ang panata ko ay yung pagtulong sa mga kabataan sa pagpapalaganap kung paano ang pag-iwas sa droga. Sa 2017, napili ng National Youth Commission o NYC bilang ambassador ng drug abuse prevention si Derek Monasterio. We feel that Derek's presence there will help inspire the young people to have clean living, to avoid substance abuse. Umikot na si Derek sa iba't ibang bahagi ng bansa para ipaalam sa kabataan ang kahalagahan ng pag-iwas sa droga. At ito lamang nakaraang linggo ay bumisita ako sa isang event na tinampukan niya. I pledge never to use illegal drugs. Ngayon, nandito tayo ngayon sa isang event ng National Youth Commission para sa drug prevention kasama si Derek Monasterio na nagtutalk ngayon at nagsasabi siya, nag-a-advise siya sa mga nandito kung paano may iwasan ang paggamit ng pinagbabawal na drugs. Namigay din ang mga grocery items ng NYC sa mga kabataang dumalo. Aling nararamdaman mo na hindi ka lang nakaka-entertain ng mga tao, nakakatulong ka pa at nakapag-spread ka pa ng magandang influensya. Siyempre, iba yung feeling na tumutulong eh. Parang kesa yung ikaw yung binibigyan, iba yung tumutulong eh. Talagang parang kumukurot sa puso mo eh. Parang that triggers you to do more. Ang 16 years old yung tagahanga na si Mai, minsan na naka-meet and greet si Derek. Kaya naman tumutulong na rin siya sa advocacy ng kanyang idol. Since nga yung iba, kung hindi man niya mapuntahan, so kami pong Derek rin yung sasalo doon sa isang project. Iba naman ang panata ng dramatic actress na si Ate Lovie Poe. Ang panata ko ay makapag-impluwensya ng mga tao na makatulong pa sa mga batang nangangailangan. Unang umugong ang pangalan ni Ate Lovie sa mundo ng showbiz noong taong 2006. Pagkatapos ay nagsunod-sunod na ang kanyang mga break. Ginagamit niya ang kanyang kasikatan para bigyang suporta ang Child Hope Asia Philippines, isang NGO na tumutulong sa mga street children. Simula noong 2009, aktibo siyang sumasali sa mga feeding program at sa pagpapasyal sa mga bata. It's nice kasi to promote and doing something like this para malaman din ng mga tao na aside from us, ourselves, parang there are a lot of people naman that we should... I will, of course, all my life, hanggang kaya ko naman eh. It's something that I'd love to do. Aking panata ay pagpapatuloy ko ang aking pagsuporta para sa pagtaguyod ng mga disenteng tahanan para sa mga nangangailangang mga Pilipino. Sa murang edad na 27, kabi-kabila na ang mga parangal at tagumpay ni Kuya Chris Chu. Una naging matunog ang kanyang pangalan sa isang University Basketball League. Hindi nagtagal ay nabigyan na rin siya ng break sa pagiging isang TV host. Ngayon, sikat na miyembro na si Kuya Chris ng isang professional basketball team. Habang patuloy ang pagdidribble ng kanyang tagumpay, hindi pa rin niya nakakalimutang tumulong sa kapwa. Isa siyang ambassador ng Habitat for Humanity, isang international non-government organization o NGO na nagkatayo ng mga libreng tahanan para sa mga mahihirap. Matagal ko nang susubaybayan yan nung bata pa lang ako. And a few years back, nilapitan ako ng Habitat for Humanity Philippines sa pamumuno ni Fernando Zobel na maging isang ambassador ng advocacy na ito dito sa Pilipinas. Dahil naniniwala nga ako sa pangangailangan na ito dito sa Pilipinas, yung kailangan ng pagkakaroon ng decent housing para sa mga kapwa nating Pilipino. Aktibong nagbubuhos ng pagod at pawis sa pagtatayo ng ilang mga tahanan si Kuya Chris. Sa katunayan, noong birthday niya last year, hindi ang gradeng selebrasyon ang kanyang pinagkaabalahan, kundi ang paghuhukay, pagpupukpok at paghalo ng semento. Noon kami, we spent entire morning there building houses. Mahirap siya. So it's a great way to get the rest of the Filipinos involved also in trying to build our nation. Ako rin, may simpleng panata na para naman sa kalikasan. Bilang aktibong miyembro ng Harry Bond Foundation, isang NGO na naglalayong maprotektahan ang kalikasan. Nakikisali ako sa mga environmental activity gaya ng tree planting, fun run at mga seminar. Ini-involve niya yung mga fans niya sa mga tree planting activities and then nurturing activities. And then
katulong din namin sila sa pag-encourage ng other youth para maging involved sa mga activities na gano'n. Marami pa tayong pwedeng gawin. Kahit hindi tayo member ng isang foundation, marami tayong pwedeng tumulong, marami tayong pwedeng tulungan. Katulad ni Bea, panata rin namin ang tumulong sa kalikasan. Gaya ko ay todo rin ang kanilang pagsuporta para kay Inang Kalikasan. Ang ilan pa nga sa kanila, sumasali sa ilang environmental activity gaya ng tree planting. Proud po kami sa kanya na ina-idol namin siya kasi may iba po siya about advocacy. Tsaka bilang isang role model din po sa ibang tao, hindi lang po sa aming mga fans niya. Hindi naman kailangan maging sikat o maging isang celebrity para makagawa ng pagbabago. Dahil ang kahit na anong maliit basta bukal at galing sa kalooban, tsak na may mabuting patutunguhan.